Marahil ay napag-isip-isip na ni Fabiola na hindi niya kaya ang kapangyarihan ko. Sana nga ay huwag na siya manggulo pa. Ngunit kilala ko si Fabiola. Hindi siya tumatanggap ng pagkatalo. Dama nanghihina ako. Tinatangay ni Fabiola ang mga bata. Hindi kayo maaaring sumugod. Tiyak na lalo lamang kayo manghihina sa labas. Tama ka, Dama. Ang paniniwala ng mga bata ang nagbibigay ng lakas sa akin. Yan ay isang bagay na napagtapat ko kay Fabiola noon. Hindi lang ang mga bata rito ang nanganganib, kundi ang lahat ng bata sa iba't ibang daigdig. Oras na mapalitan ng takot ang paniniwala ng mga bata ito. Manghihina ako. Hanggang sa matalo niya kayo? Nasa na si Fairy Godmother? Natutulungan ba niya kayo ngayon? Hindi! Kaya dapat, ako lang ang inyong paniwalaan. Ako lang! Sigurado nangihina na ngayon ang Fairy Godmother. Kaya dapat nila pagsamantalahan ang kanyang pamilya. Salamat ka. Tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Ako na lang ang mag-isang kumakain. Wala na si Grasilda. Wala na si Jik dahil sa ginawa mo. Kasalanan niyo naman ho yun, Lola eh. Kasalanan nga namin. Siguro, mas gusto mo na sumama ako sa kanila. Lola naman, yan ang hindi ko hayaang mangyari, no? Kaya kahit ho nasaktan ako dun sa panluloko at pagpapanggap na ginawa niyo na may sakit kayo, eh kakalimutan ko ho lahat yun. Basta lang ho pagbigyan niyo si Cindy. Lola naman, di ba? Dati naman, ayaw na mga Dominguez kay Inay. Tapos, yan din ho ang gagawin niyo kay Cindy ngayon. Magkaiba sila. Huwag mo silang ikumpara. Ang nanay mo mabait. Pero yung Cindy yun, ayaw ko talaga sa kanya. Kahit na alam niyo ho na siya ang nagpapasaya sa nag-iisa niyong apo. Lola, hindi ko naman ho kayo mamadiliin na gustuhin niyo si Cindy. Pero pag-aralan niyo ho, para sa akin. At kung si Grasilda naman ho ang iniisip niyo, sige ho, bukas na bukas, bibisitahin ko siya dun sa dati nating bahay. Talaga? Totoo yan? Oo, Lola. Lakas-lakas siya sa akin eh. Kayo pa. Tsaka, buti na rin yun makasiguro na safe sila Grasilda doon. Kaya napasaway pa yung babae yun.